Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 10 ng Enero 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga. At araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita na pinag-uusapan na ibabalik daw yung franchise ng ABS-CBN. Yan po ang mainit na balita ngayon. Ang title ko po ngayon ay Granting ABS-CBN Franchise is a Devastating Blow to Duterte. Yan po devastating blow or fatal blow or sa Tagalog dagok kay Duterte. Yan po Granting ABS-CBN franchise is a devastating blow to Duterte. Kasi naipasara yan ay dahil lang sa kanya kapritso lang po yan Opo, kapritso lang po ni Duterte yan na taliwas sa mandato ng isang pinuno. Ang isang presidente po o ang isang namumuno sa bayan ay iniisip po ang kapakanan ng bayan, lalo na yung trabaho o mga asset na pwedeng dalhin sa bayan. Ay bakit ito ay ang ginawa ay pinasara, hindi ba? Pinasara nila, bali wala yung mga tao na nagtatrabaho. Ay 11,000 daw ang naapektuhan dyan. At hindi lang yung mga kababayan, mga minamahal. Bilang isang engineer po, ay tinalakay ko na ito maigi. Kalukuhan lang po yan o kapritso. Kasi nga yung mga equipment niyan, kung hindi na magagamit, ay masisira yan mabubulok yan o mag-depreciate o mag-deteriorate. Kung ipapasara nila ay yung mga asset ng Pilipinas o kinukonsider kasi na mga asset yan o kayamanan na ng Pilipinas. Pag nabulok yan ay wala na. Parang hihirap ang Pilipinas kasi nga ay nawala yung mga asset Bawat bansa po ay gusto sophisticated yung mga makinarya nila. Katulad yung ganyan, yung mga equipment sa broadcasting. Pagandahan yan o yung sophisticated ang gusto nila. Ay bakit yan ang ipinasara? Yung ABS-CBN. Mali Para maintindihan nyo po, halimbawa, ang isang kumpanya ay nagtayo ng power plant engineering. Halimbawa, dito sa amin, sa Sambales, dyan sa Masinloc, mayroong dalawa na 750 megawatt
na power plant. Ang isa sa gumawa dyan ay mga Hapon. Ngayon, yan, asset po ng Pilipinas yan. Kahit na inutang pa yan, asset yan. At kung nag-operate yan, ay nagiging asset talaga. Pero pag hindi nag-operate, ganun sa Bataan Nuclear Power Plant dyan sa Bataan, ay hindi nagiging asset yan. Although na 2 billion ata, umabot ng 2 billion yan dollars na binayaran natin, hindi naging kwan yan, hindi naging asset ng Pilipinas kasi nga ay hindi naman ginagamit Parang sasakyan yan na ibibinta mo ang sasakyan na hindi tumatakbo. Maliit lang ang value kisa dun sa sasakyan na good running condition. Yan po ang sinasabi ko. Ngayon, at hindi lang po yan sa power plant. Ipagpalagay mo na yung isang kumpanya ay nagtayo ng bus company. O, bumili siya ng maraming bus na mga magaganda. At tapos bigla mong ipapasara, ay sabotahe po yung ganun. Sabotahe yan. O kaya, bumili ng barko na marami, tapos ipapasara mo dahil nga sa franchise. Hindi ba? Mali Sabotahe po yung ginawa nila dyan. Kasi nga, ang daming nawalan ng trabaho. Tapos, yung mga equipment hindi na magagamit. Ay plus pa yung 4 billion plus pa ang binabayad niyan. 4 billion plus. Napanood ko kahapon kay Attorney Claire Castro. 14 billion ata in 3 years Adi 4 plus billion ang binabayad nila sa isang taon ng ABS-CBN. Ay yung mga artista dyan yung si Angel Locsin yearly ang binabayad niya sa tax ay 6 million ata yearly yan ay bigla na nahinto yan. Ay di sabotahe talaga ang ginawa nila. Gusto natin na maraming makukulikta na tax pero anong ginawa nila? Hindi ba? Kalukuhan nga economic sabotage nga At saka napadood ko rin doon kay hindi ko alam na mayroon palang ganong sinasabi si Duterte, pero napanood ko kahapon doon sa vlog ni Attorney Claire Castro. Mayroon palang sinabi si Duterte noon, kaya nagtataka po ako sa mga vloggers bakit pinipilit ng mga vloggers na yung mga DDS vloggers na may utang daw sa BIR ang ABS-CBN. Wala walang utang yan. Yung pala, nagbigay ng deklarasyon si Kwan at napanood ko nga kahapon, ay ang sabi niya, kahit na bigyan nyo ng franchise yan, sabi niya sa Kongreso, kahit na bigyan nyo ng franchise yan, hindi ko pa rin papayagan, sabi niya. Until, unless, sabi niya until and unless they will pay tax. Ayun nga. Ganun po gumawa ng isyo si Duterte. Sinabi niya pala yung ganun. Ngayon ay kaya pala nahirapan akong labanan yung mga DDS. Hindi raw bumabayad ng tax. Ay hindi kako dahil nagdeklara po ang BIR na walang utang. Nagbabayad ng tax ang ABS-CBN. Pero pinipilit nila. Naglabas pala ng ganun deklarasyon si Duterte noon. Kaya nga dagok ito sa kanya Pero kung ako naman ang tao ay hindi naman ako maniwala agad-agad kay Duterte. Bakit?
ay wala namang sinabi na detalye eh. Unless and until, sabi niya, na magbayad sila ng tax o yung tamang tax, ay hindi ko papayagan yan. Sabi niya, ay hindi naman niya sinabi ilan ang utang eh. At anong year. At sino ang nakahuli, sino ang nag-certify. Wala eh. Samantalang yung BIR, sinertipikahan na ito ang binabayad nila. At walang utang, zero. Oh, mas paniwalaan ko yun kasi trabaho nila yun eh. Trabaho po ng BIR yan eh. Ganun po gumawa ng istorya si Duterte. Oh, tapos ipapakalat na ng mga vloggers yan. Pero nga, nilalabanan ko po yun doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer. Ang sabi ko, ang trabaho ng presidente ay gumawa ng trabaho o mag-invite ng mga investor o kaya ng mga makinarya para mayroon tayong asset dito. Ay ang ginagawa niya kako taliwas eh. O, mali. Mali ang ginagawa. Ipapahinto. At ang pinaka masaklap pa dyan, ibinigay niya yung frequency, pinaghatian ata ni Kibuloy at saka ng mga bilyar. Ay wala din naman kasi nga iba talaga yung nag-training sa USA. Ay yung mga tauhan naman ni Kibuloy naman mga tiway lang yan eh. Hindi ba? Mga volunteer lang daw yan eh. Paano aasinso yan? Oh. Inamin na nung mga tao wala naman bayad, sabi nila. Mga volunteer, nakahawak lang daw ng kable ay cameraman na. Oh, anong ilalaban yan sa ABS-CBN na kumplito ng training yan, kumplito ng equipment. Kahit na bumabagyo yan, pumupunta yan dahil may mga sasakyan sila na 4x4, hindi ba? Oh, may mga generator sila. Oh, iyan po ang ginawa ni Duterte. Tinanggal niya yan. Dahil nga sa kapritsyo niya. Kaya nga ito, dagok ito sa kanya eh. Pinaliwanag ko na ang trabaho po ng presidente ay for yung national patrimony natin, ikon natin, i-develop o iayos o ayusin, hindi yung i-stop, hindi ba? Para lang, alimbawa, Philippine Airlines yan o ang dami nilang eroplano, pwede bang sabihin na, hindi na kayo pwedeng mag-operate dahil mai-expire na yung franchise nyo? Hindi ganun kasi may mga eroplano sila eh. O, para maintindihan nyo po o, ngayon, kung pina-stop mo agad yan, ay economic sabotage po yan. Kasi anong gagawin nila doon sa eroplano nila? Yun po ang sinasabi ko dyan. O, ay lumagpas po sa kapangyarihan si Duterte. Parang ang feeling niya ay siya na ang Diyos at wala nang pupwede sa kanya. Ay hindi po ganun. Ang Diyos lang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At itong mga tao, kung sakali man na naging presidente sila, ay pahiram lang yan o pinahintulutan lang yan ng Diyos. Pero hindi po kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan po, O, kaya nga ito, dagok ito sa kanya o devastating blow kung papayagan yung franchise ng ABS-CBN. Pero bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusbaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ito si Pussycat, si Doris May, batch number 2 po ito, si Antonino, si Ronel, si Ebe Cumpio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabler, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Cavili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Deo Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Ducop,
Salvacion Aquisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. At ito ay salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyo Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engine Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pitsay, Kapihar ni Art Ago, Demius Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Itong verse po na isishare ko po sa inyo na kung saan ay nangyari doon kila Moses ito'y na kung saan ay inatasan sila ng Diyos na kung nasakop na nila yung lupang pangako, kasi sasakupin po nila galing po sila ng Ehipto at pinaburan sila ng Diyos na magagapi nila yung lahat ng mga tao doon. Pero binigyan sila ng babala na magtulungan sila. Opo, kung sinasalakay yung isang area, kasi hati-hatiin po nila yan ay tutulong yung isang area. Ganun po yan, o isang tribo, kasi pinaghati-hati nila yung lupain ng pangako, pinaghati-hatian nila sa iba't ibang tribo. Ngayon, ay ito ang sinabi sa kanila, Numbers 32:23, then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free of obligation to the Lord and to Israel, and this land will belong to you as a possession before the Lord. Ayan po. Tinulungan na nila yung katribo nila na sinasalakay ng kabilang yung mga dating nakatira doon. Kuminsan kasi sasalakayin Ngayon, kung nasubdyo nyo na kanya, kung natalo nyo na yung mga kalaban nyo, ay pwede na kayong umuwi doon sa tribo nyo. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Kasi nasubdyo na Ulitin ko lang po, Then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free of obligation. Obligasyon nila kasi natutulungan yung isang tribo na sinasalakay. Yan po obligation to the Lord unto Israel. Obligasyon din nila sa kapwa nila Israel o katribo nila. And the land will belong to you as a possession before the Lord. Ayun, i-bless sila. Ngayon, ito po ang dito, yung 23. But if you fail to do this, ayan po hindi ba? Kinupi ito ni Kibuloy, hindi ba? If you fail to do this, sinabihan niya si Ontiveros, hindi ba? Na hinamon niya ng debate tayo. Sabi niya, if you fail to do this, ay biblical, biblical po yan Ito po but if you do not do this, you will certainly sin against the Lord
and be assured that your sin will find you out. Ayan po. Kung hindi kayo tumulong sa katribo nyo, kung hindi nyo sila tinulungan, ay you are sinning against the Lord nga eh. And be assured that your sin will find you out. Kaya inaatasan po ng Panginoon na idipinsa yung bansa nila o yung katribo nila. If you fail to do this, ang sabi ng Panginoon, you will certainly sin against the Lord. And be assured that your sin will find you out. Build cities, sabi niya, for your little ones and folds for your flocks. Inaatasan na i-develop yung city Hindi ba? At saka yung aalagaan yung mga kwan nila, yung mga hayop nila. Hindi ba? Kasi yun ang kayamanan noon build cities. Nakasulat po dyan. Ay ano ba ang ginagawa nito ni Kibuloy at saka ni Duterte? Ay yung ABS-CBN pina-stop Paano kang makakapag-build ng sophisticated na communication dyan, hindi ba? Build cities for your little ones and folds for your flocks, but do what you have promised. Ayan, may covenant pala sila, yung lahat ng tribo, na magtutulungan sila. Ayan po ang nakasulat. Ay Micah 6:8, He has shown you, O man, itaas ko lang po para He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly. Ayan po Kailangan lahat po ng trabaho natin ay may yung justly, yung karapat-dapat o tama o righteous. Ayan po ang nire-require sa atin. Ay lalo na kung ang isang leader ay paano naman yung ginawa ni Kibuloy, nakipagpustahan pa ata na kayang ipasara Ayan po At ito naman si Duterte ay pinasara na talaga ang ABS-CBN, hindi ba? Justly ba yan? Hindi po. Hindi po justly yan. Kasi nga bumabayad naman silang ng tax pero pinalabas niya, pinaputok niya na unless and until, sabi niya narinig ko po kahapon sinabi niya pala yun ni Duterte ay ang mga tao naman ay yung iba siguro naniwala o nabudol. Kaya nga galit na galit ang mga tao Nabudol sila hindi naman pala wala namang utang And to walk humbly with your God. Ayan po basahin ko lang ulit He has shown you, O man, sabi niya, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ayan po. Love mercy. Kailangan may mercy. Hindi ba? To walk humbly with your God. Ayan po. Ay kayabangan po kasi yan dahil gusto nilang ipakita ni Kibuloy, nakipagpustahan ito si Kibuloy kay aywan ko sino yung artista, nakipagpustahan siya na kayang ipasara. Ay kaya nga kasi nga hawak nyo ang Kongreso pero hindi habang panahon. Isaiah 1:17, learn to do right. Ayan po learn to do right, seek justice. Ayan justice na naman and correct the oppressor. Ayun, i-correct daw yung mga oppressor, defend the fatherless. Dipinsahan yung mahihirap, hindi ba? Yung mga fatherless, mga ulila, and plead the case of the widow. Ay kabaligtaran po ang ginagawa ni Duterte. Yung mga widow, paborito niya na
siraan, hindi ba? Yung mga widow ay paborito niya na kalabanin. Ayan po nangyayari kabaliktaran sa Isaiah 1:17, hindi ba? Napanood ko po na tinalakay ito ni Percy Lapid na delikado ang ginagawa ni ni Duterte kasi nga yung widow kasi ay may proteksyon yan sa Diyos. At sinerge ko yung kwan na yan, nakita ko nga na andun. May pangako ang Diyos na kung kakalabanin mo yung mga widow, yung mga fatherless, mga ulila nga delikado ka. Ayan po. Proverbs 21:3, to do righteous and justice is more desirable to the Lord than sacrifice. Ayan po. To do righteousness and justice is more desirable to the Lord than sacrifice. Ayan po, hindi ba? Ayan ang nakasulat po. Ay ano ba itong ginawa ni Duterte? Ay kabaliktaran po Kasi nga dito ay kailangan kung gagawa ka ay tama yung righteousness nga at saka with justice. Ay pinasara niya, wala namang economic sabotage po yan. At tinalakay ko na ang trabaho po ng mga taong gobyerno ay humakayat ng mga investor o mag-create ng mga trabaho. Pero ang ginawa naman ay paulit-ulit na lang po ako pero binibigyan ko lang po ng emphasis, mali yung ginawa. Kasi nga ay anong gagawin mo sa equipment? Pabubulukin mo. Adi wala nang salvage value yan. Zero na kung kinalawang na yan. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya hindi dapat yung pagsara sa ABS-CBN. Hindi. Ayun nga, sinabi ko na nagbabayad naman ng tax 4 billion po plus yearly At saka yung mga artista, si Coco Martin atay, ganun din ang binabayad 6 million din Parehas sila ni Kwan, dahil doon sa income nila dyan sa ABS-CBN. Ay nawala yun kung wala na, hindi ba? Nawala yun. Ayan po, kaya nga economic sabotage yan hindi ba? Amak po, nagbabayad yung mga artista ng Kwan dahil malaki ang kita nila ay asset ng gobyerno yan. Ay pinasara, hindi ba? Kaya nga, kung mabubuksan yan ulit, this is a big blow or a fatal blow to Duterte. Kaya, ang sinasabi ng iba ay sampal o dagok, hindi ba? In our own language, hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, At sana tayo ay may natutunan at dinadalahin ko po, bago ako mag-umpisa ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.